Good morning po, everyone. Ayan, settle down po muna tayo, ano? Settle down po muna tayo sa mga upuan po natin. Ayan. Currently po, naka-live na po tayo sa mga may cellphone po dyan na dala. Pwede na po nating i-share yung ating live stream sa ating mga families, friends, sa mga GCs natin. Sa mga youth natin dyan, pwede natin share sa GC natin, ano? Para yung mga hindi nakapunta, pwedeng manood ng ating live. Ayan. So, pakishare po muna. I'll give you a few seconds to share our live stream sa ating mga friends, families, office mates, or kung kanino man. Ayan. And right after po nating i-share ang ating live, pwede pong paki-silent po ang ating mga cellphones. And bulsa natin or keep natin sa ating mga bags para hindi tayo ma-distract later on. Okay? Ayan, so okay, mga nag-share pa sila doon. Ayan, so kung tapos na po tayo mag-share sa ating mga friends, families, and mga tao, ano, tayong po lahat ay dadako sa ating prayer sa umagang ito bago po mag-start ang ating service. Later po, meron po tayong mga prayer items na ipopost dito sa ating screens so we can follow along sa prayers ng ating church. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating Diyos. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. Dahil minsan pa, O God, ay dinako mo nga po kami, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon. Magtatapos man po ang buwan na ito, Panginoon, at ang topic namin for the whole month, Panginoon. But we know, Panginoon, keeping our eyes on you, Panginoon, is a long way to go, Panginoon. It's a long-term process, Panginoon. It's a long-term sight to see, Panginoon. Habang po kami nabubuhay, Panginoon, we just need to keep our eyes on you, Panginoon. Magtatapos man po ang mga topic namin, Panginoon, sa buwan na ito, Panginoon. But the lessons will last, Panginoon, the lifetime, Panginoon. Continuously pray, Panginoon, sa bawat isang naririto, O God, bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng excitement to worship you, Panginoon, to hear your word, Panginoon. And focus lang po kami sa inyo, Panginoon. Ano man pong distractions, meron kami for the whole week, ay wag pong umabot, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Let's keep these hours, Panginoon, worthwhile, Panginoon, while we have you, Panginoon, as our King, Panginoon, in this place, Panginoon. Fill this place with your Holy Spirit, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy niya sumama po sa Panginoon sa bawat isa naririto, Panginoon, to fully understand at maunawaan po, Panginoon, ang bawat salita po, Panginoon, na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Ngayon din naman po, Panginoon, sa mga tao pa pong papunta pa lamang po, Panginoon. Sila po yung ingatan, Panginoon. Samahan nyo nga po sila, Panginoon. Give them excitement to go here, Panginoon. At gayon din naman po, Panginoon, sa mga taong kasama po namin online, Panginoon, na nanonood, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magbigay po sa kanila ng focus, Panginoon, upang makinig po ng iyong salita, Panginoon. Mag-notify man, Panginoon, ang mga tao sa paligid namin sa phones, Panginoon. We will continue to see you, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. We continuously praise you, Panginoon. At samahan mo nga po kami, Panginoon, as we follow along these prayer items, Panginoon. Kaya ngayon po, tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba tayo magsitayo at palakpakan natin ang Panginoon? Yan, palakpakan natin ang Panginoon sa araw na to. And palakpakan din natin ang Panginoon para sa buhay ng katabi natin. Welcome to church. And patuloy po nating pasalamatan ng Diyos sa umagang ginawa na binuhay niya muli tayo upang i-celebrate yung kabutihan niya sa ating lahat. Amen. Sabi nga po in Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang Panginoong Jesus, ang puso niya ay ang maligtas tayo. It is the joy that was set before Him. Ang kagalakang naghihintay sa Panginoon nung siya'y pinako sa krus, ang nasa isip niya ay tayo. Pakitignan yung ating katabi. Ang nasa isip niya ay ikaw. Ang nasa isip niya ay ako. Kaya gano'n na lamang yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin na ang kaligayahan niya ay hindi ang pansarili. Ang kaligayahan niya ay matamo natin yung kaligtasan na meron tayo ngayon. It is the Lord who made everything new sa buhay natin. Kaya tayo ngayon ay nakakatayo, na tayo ngayon ay sasamba sa Kanya, hindi dahil na tayo ay nandito, kundi dahil siya ang Diyos. Amen. Kaya po sa umagang ito, I encourage everyone, anuman ang iyong dala ng puso ngayon, palitan ito ng puso na nakatingin sa Panginoon, na siya ang ating tagapagligtas. Na ang katagumpayan ng Kanyang kamatayan ay buhay natin ngayon na sumasamba sa Kanya. Amen. Kaya po, sambahin natin ang Diyos sa Kanyang sukdulang biyaya. Alam namin, Panginoon, hindi kami talaga karapat-dapat, Panginoon, natanggapin yung buhay ngayon na meron kami, Panginoon. Na buhay na nakakakilala ngayon sa Diyos, na nakakatawag sa iyo, Panginoon. Kaya sobra, Panginoon, ang biyaya sa buhay po namin. Ito ang tinuturing namin, Panginoon, na sukdulang biyaya sa mga buhay po namin. Hindi ang mga bagay, Panginoon, na aming nakikita o aming natatanggap, kundi, Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo lamang, Lord, ang biyaya sa buhay po namin. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos na napakabuti. Pasalamatan natin ng Diyos na buhay sa mga puso po natin. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sumunang biyaya mo. Naniniwala kami, Panginoon, Lord, ng mga kasalanan po namin, Lord, Ikaw ang umako, Panginoon, ng parusang nararapat sa amin. Ikaw ay Diyos na banal. Ikaw ay Diyos na ang iniisip ay kabutihan po namin. Pero Lord, inako mo ang lahat para sa amin. Tayo magpasalamat sa Diyos. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran. Minsan pa nating ulitin. Minsan pa, ang walang salang manunubos. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa nararapat sa akin. Salamat, Panginoon. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo sa aking karumihan, inibig mo nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukmulang biyaya mo, O Diyos. Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa O Diyos, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukmulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na higit pa sa buhay ko. Salamat sa biyaya mo. Panginoon, nakikita mo yung mga puso po namin sa umagang ito, Lord. Sometimes, Lord, ang mga puso po namin, Panginoon, ay natatabunan ng mga problema kinakaharap po namin. Madalas, Panginoon, nakakalimutan namin, Panginoon, ang dati naming buhay, Panginoon, ay pinalitan mo, Panginoon, ng bago. Bago simula, Panginoon. Manginilagak po namin ang mga buhay po namin sa iyo. Kaya, Lord, we will sing these lyrics, Panginoon, differently. Panginoon, naniyakap mo kami, Lord, sa aming karumihan. At inibig mo kami, Panginoon, ng walang katumbas.
yakap mo ko. Inibig mo ko. Awitin po natin ito sa Panginoon. Pasasalamat sa Kanya. Niyakap mo kami, Panginoon. Minsan ba, hindi natin mas malakas. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay, Panginoon, na inaabot po namin sa buhay po namin yung pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi mo inalintana, Panginoon, ang parusang nararapat sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, ang dalangin po namin, masigitan po namin ang pagtingin namin, Panginoon, sa pag-ibig na inialay mo. Na kahit anuman ang panahon, mabigat man, Panginoon, ang aming mga sitwasyon, kaya namin magtiwala sa Diyos na aming tagapagligtas, sa Diyos na sadyang umibig sa amin ng kay lawak at kay laki. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang aking sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang. Yes, Lord, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, ano man ang maging panahon. Kahit
kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Tayo magtiwala sa Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala, Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang... Ako'y nagtitiwala, Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, sitwasyon, ikaw lamang. Patuloy nating awitin sa Panginoon. Jesus, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. For the last time, kahit anumang panahon, kami magtitiwala sa Panginoon. Mabigat man ang sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, ng mga buhay po namin. Lord, hindi mo tinignan, Lord, yung kamatayan. Hindi ang tinignan mo, Panginoon, yung panggalakan, Panginoon, na kami ay maligtas. Ito ang pag-asa, Panginoon, ng aming buhay ngayon. Na anuman, Panginoon, ang maaari naming pagdaanan sa buhay na ito. Anuman, Panginoon, ang aming maging sitwasyon, ang tingin po namin ay sa Panginoong Jesus, na siya pong umibig ng wagas, na siya naglaan ng buhay para sa amin. Kaya, Panginoon, ito ang aming deklarasyon sa mga buhay po namin, na kami magtitiwala sa iyo. Basta't kami, Panginoon, ay nasa iyong presensya. Tunay, Panginoon, na ang buhay po namin ay hawak mo. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa sakdunang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na aming naranasan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Totoo naman na hindi natin kayang magpatuloy sa buhay. Pero ang Diyos, ang siya pong patuloy na nagpapalakas sa atin. Amen. Kaya po, we can sing this song hindi po nang nakatingin sa magagawa po natin o sa lakas na meron tayo o sa oras ng haba na tinulog natin ngayon, kundi dahil lamang sa Panginoon. Sige po, let's clap our hands to the Lord as we sing this song na siya lang ang ating kalakasan. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, aking maglilingkod. Sa'yo lang
aking Jesus. Minsan pa. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo isusunod, aking maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. Mula umpisa, inibig natin ang Panginoon. Sa'yo susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang, aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. Iniibig kita. O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko, ikaw. Kalakasan ko, ikaw. At kagalakan sa titina. Kalakasan ko, ikaw. Kalakasan ko, ikaw. Kalakasan ko, ikaw. At kagalakan sa titina. Iniibig kita, ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, sapagkat siya ang ating kalakasan. Isa pa nating awitin. Kalakasan ko, ikaw. Kalakasan ko, ikaw. Kalakasan ko, ikaw. At kagalakan sa titina. Kalakasan. Kalakasan ko, ikaw. At kagalakan sa titina. For the last time, iniibig natin ang Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Amen. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na meron kami ngayon, Lord. Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Good morning po sa ating lahat. sarili. Yan. Salamat sa Panginoon, no? Dahil patuloy niya tayong ginigising para sa gawain natin ngayon, ano? Salamat sa Panginoon. At iiwan ko tong salita na ito, no? Sabi nga, bago tayo magkaloob sa Panginoon, nabasa ko to, sabi,
Kapag tayo daw ay binebless ng Panginoon financially, di ba ang tendency nito kapag marami tayong pera? Siyempre, ay bibiling ko na yung gusto ko. Binless ako ng Panginoon. Pero sa nabasa ko, sabi, when God blesses us financially, sabi, huwag nating erase yung ating gastos. No? Ang erase natin, yung pagbibigay sa Panginoon. Kasi binless tayo ng Panginoon. Sabi nga i-bless din natin si Lord. No? Hindi yung tayo ang mabe-bless. Na-bless tayo, pero hindi ibig sabihin nito kung ano yung binless ng Panginoon, i-bless, igagastusin din natin agad. Kaya salamat sa Panginoon sa kaisipan na ibinigay niya. No? Sa akin personally, no? Sabi ko nga, ay oo. Kasi pag tendency, may pera ka. Gastos dito, gastos doon. Pero salamat sa Panginoon. Meron din ang parte ang Panginoon sa blessing na iyon. Kaya bago tayo mag-isip na, ay, bibiling ko na to kasi may pera ako. Isipin muna natin si Lord. Maglaan din tayo ng para sa Panginoon. Amen po? Amen. Sige po, pwede na po tayo magkaloob sa Panginoon. Thank you. Ayan. Salamat sa mga nagkaloob. Sige po, inaanyayahan ko ang bawat isa tumayo. Panalangin po natin ang mga kaloob na ito. Ayan. Aming Panginoon, salamat po, Ama, sa ibinigay niyo sa amin, Lord, sa umagang ito na panibagong buhay. Salamat dahil naka-attend kami ng aming gawain ngayong Sunday. Salamat sa pagpapala, aming Diyos. At Ama, dinadalangin namin ang mga tithes na ito. I-bless mo po, aming Diyos. Ito po ay aming kaloob sa iyo, aming Diyos, upang maibalik namin, hindi man lahat ng biyaya na natanggap namin sa buong sanlinggo, Ama, kundi portion lamang po ito. Pero salamat, patuloy mo kaming kinakatagpo, aming Diyos, na ikaw ang malaking parte sa mga biyayang ito, O God. Kaya naman po, salamat sa kagalakan ng puso, Panginoon, na lagi mo nga pong binibigay sa amin para kami ay magbalik ng dapat para sa iyo, O Lord. At dalangin din po namin sa mga kaloob na ito, Ama, tulungan mo kami na ma-manage namin ito ng tama, magamit sa mga gagawin pa ng iglesyang ito upang maipalaganap ang iyong salita, O Lord, sa mga gawain mo para sa mga outreaches. Salamat po, Panginoon, at pinapanalangin ko nga po ang bawat isa, Ama. Lord, patuloy na bigyan mo ng lakas ang bawat isa sa mga naghahanap buhay, sa mga estudyante, sa mga nanay. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, sa buong isang linggo na ipagkakaloob mo sa amin. Patuloy naming isipin na ikaw ang kasama namin. Lord, kayo ang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay upang ang buhay na ito ay maipakita namin na kasama ka namin. Maranasan namin lagi ang presensya mo, ang pagsama mo, aming Diyos. Ikaw ay sapat sa aming mga buhay, aming Ama. Kaya patuloy, Ama, na ang aming mga mata, ang aming mga puso, ay ikaw lamang ang titingnan, aming Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo ang pagsamba, papuri, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.
God. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Good morning, everyone. Pwede mo bang tapikin yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, good morning. Okay, good morning. Ngitian mo isang magandang ngiti sapagkat tayo pinagkatiwala ng ating Panginoon ng panibagong umaga. At sabihin mo sa kanya, gusto ko makinig kayo sa akin. Tingin ka sa katabi mo, sa harap sa kanan, sabihin mo sa kanya, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. It's very important that we understand na mahal po tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, napaka-special na araw po ngayon sapagkat ngayon po ay Pastor's Appreciation Month. But without further ado, hindi po natin pag-uusapan regarding sa ating sa mga pastor or Pastor's Appreciation, but rather, we're going to lock yung ating pong serye. Ito po ay sasarahan po natin na pinamagatang title. Ang ating pong series nowadays is Eyes on Jesus. This will be the last Sunday na pag-uusapan po natin ang patungkol kay Eyes on Jesus, sa ating Panginoon. Ano ba yung purpose at bakit mahalaga na ang ating tingin ay sa Panginoon lamang? Okay? Napaka-importante nun. And hopefully, this message will bring enlightenment sa atin for us to truly understand na dapat talaga tayong mga mananampalataya, tayong mga lingkod ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, ang tingin lang natin malinaw dapat kay Jesus lamang. Okay ba yun? Ready na ba kayo mga kapatid? Sige po, without further ado, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. I will going to read it sa Tagalog, then later on, aralin po natin sa wikang Ingles. Sa wikang Tagalog, ang sabi po rito, Philippians chapter 3 beginning from verse 12 to 14. Philippians chapter 3 beginning from verse 12 to 14, or Philippians chapter verse 12 to 14. Basahin ko sa wikang Tagalog, then mamaya sundan ninyo sa English. Meron tayong PowerPoint dyan. Okay? Sabi rito, hindi sinakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nasa langit. Sige po, ngayong oras pong ito, basahin po natin sa wikang English. Okay? Philippians chapter 3 beginning from verse 12 to 14. Not that I have already obtained this, or am I already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Verse 13, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Verse 14, the last verse, as I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin pinandalian. Aming Diyos na makapangyarihan, minsan pa lubos po kami nagpapasalamat because once again, binagkatiwalaan mo kami ng isang umaga, Panginoon, hindi lamang para makapagpuri sa iyo, Panginoon. Umaga na kung saan, Panginoon, binigyan mo sa amin, Panginoon, para magkaroon po kami ng pagkakataon to hear your word, Panginoon, and to understand, Panginoon, the message behind it, Panginoon. At makita po namin yung kayamanan nun, Panginoon. At ito po'y makatulong, Panginoon, sa amin pong pagkaunawa at amin pong malakaran yung mga bagay na dapat pong naming lalakaran bilang isang mananampalataya ni Kristo. Panginoon, maraming salamat. Alam po namin, marami po sa amin kamakailan ay sobrang busy. Lord, maybe yung nasa kanan ko, yung nasa kaliwa ko, or even kami, Panginoon, ay busy right now at mga nakarang panahon, mga nakarang araw. But Lord, one thing is for sure, O God, Ikaw po, Panginoon, ang tutulong po sa amin kung paano kami dinako mo sa aming panambahan. Bibigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isipan, at hibigyan mo kami, Panginoon, ng tulong upang maunawaan po namin ng buong kamalayan ang mensaheng inilalatag mo para po sa amin. Panginoong Jesus, nawa kumilos ka, mangusap ka, Panginoon, sa aming pag-aaral at hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan po nito, Panginoon, magkaroon po kami ng magandang pananaw, Panginoon, magandang prinsipyo, magandang baon, Panginoon, ng sa aming pong pagtahak, sa aming pananampalataya, ay makita po namin na kami po ay lumalawak at lumalago, Panginoon, patungo, Panginoon, sa pagkalalim, Panginoon, sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan. We thank you, Lord Jesus, and bless every word, Panginoon, na lalabas sa bibig ng inyong pong lingkod. Ikaw lamang ang maitaas sa iglesyang ito at wala pong ibang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kundi ang aming Diyos na makapangyarihan lamang, aming tagapagligtas. Ikaw po yun, Panginoong Jesus, at wala na pong iba, Panginoon. Ikaw po ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Once again, good morning everyone. Okay, alam niyo po, nakakamangha kasi po kahapon, galing po kami sa isang seminar and somehow nakatulong po yun nang sa ganun, mas magkaroon po kami ng tamang takbuhin or journey sa ating pananampalataya. And somehow, yung perspective and point of view sa ilang mga bagay ay nakatulong po sa amin. But before we proceed, meron lang akong tanong, no? Have you ever experienced na nalagay ka sa isang sitwasyon at pwede mo nang maabot yung anumang mga bagay, especially yung mga gusto mo, personal, pero ang nangyari ganito, nandun ka na, konting hakbang na lang, maaabot mo na yung bagay na yon. Pero dahil nagkaroon ng isang circumstances or scenario, ang nangyari sa'yo, umatras ka at hindi mo nakuha yung opportunities na yun. Meron na bang ganong opportunities? Can you raise your hands kung magkaroon kayo ng ganong opportunities? Meron ba? Wala. Parating successful ang ating mga buhay, ano? Wow, praise God, ano? Alam niyo po, most of the time sa ating po mga buhay, naniniwala po ako, nahiya lang po kayo, but most of the time, may mga pagkakataon na halos abot kamay na natin. Tama? But in a sense, may mga pagkakataon na nawawala pa sa ating mga palad dahil sa ating pag-urong. Marami pong ganyan, no? For example, gusto mong maabot, meron kang isang pangarap, for example, gusto mong maging artista. Yan, parang dumalakas yung amen. Ano, gusto mo maging artista, no? Alam mo yung dalawang hakbang na lang, 2 ligo na lang, napuyat ka pa, hindi ka pa nakaligo, hindi ka naging artista. No? Parang gano'n. And somehow, yung mga konting hakbang na yon, yung pa yung naging dahilan para umikot pabalik ang ating pong pananampalataya or even ang buhay po natin. Alam niyo po, marami pong ganito pagkakataon sa atin. Kaya naman, we're going to talk about ang bagay na ito na sa ganon, maiwasan po natin ang pag-abot sa mga ganitong pagkakataon. Because this morning, we're going to talk about Eyes on Jesus series. Ang title po natin, No Turning Back. Okay? Eyes on Jesus series, No Turning Back. Sabi mo sa katabi mo, no turning back. Hindi ibig sabihin hindi na tayo magsisiuwian, ha? Hindi po ganon. But rather, kung tayo'y nakatingin na sa ating Panginoon, kung tayo'y nakakakita na ng liwanag mula sa ating Panginoon, kung merong pag-ayos sa ating mga buhay, hindi na po tayo o hindi na tayo magdanais na bumalik sa dati nating lakad. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag, huwag ka nang babalik doon, kapatid. Imagine that, na-experience mo na yung pagpapala ng Panginoon, na-experience mo na yung blessing from God, na-experience mo na yung peace na magmumula sa ating Panginoon, tapos babalik ka pa doon sa pangit na buhay. Alam niyo po, pag tumingin po tayo sa buhay, whether we like it or not, hindi po nating maiwasan, hindi makakita ng pangit na sitwasyon at pagkakataon. Tingin sa katabi. Oh, hindi yung katabi mo, but rather yung mga sitwasyon natin. Ano? Are you getting my point? In every aspect ng ating pong buhay, parating may mga pangit na senaryo, parating may mga pangit na sitwasyon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, normal lang na may pangit na sitwasyon. Wag mo lang idiin wag mo lang normal na may pangit, wag nang ganoon, de. Tapusin mo yung sentence, okay? Tapusin natin yung sentence. Normal na may pangit na sitwasyon. In a sense, may mga pagkakataon na hindi natin maiiwasan na nalalagay tayo sa ganung pangit na kalagayan. But listen very carefully. Kadalasan yung mga pangit na sitwasyon na yan ay nagiging hindrance sa atin to move forward. Okay? In Philippians chapter 3, beginning from verse 12 to 14, will teach us paano ba tayo makakapag-move forward, especially kung ang ating tingin ay sa ating Panginoong Yesus lamang. Alam niyo po, to tell you the truth, Philippians chapter 3, beginning from verse 12 to 14, if I'm not mistaken, sa loob ng 1 taon, siguro mga 4 o 5 beses kong naituturo. Hindi naman sa paborito ko to, pero nilalagay talaga ng senaryo sa atin yung mga ganitong mensahe for us to understand yung value ng pagtingin sa ating Panginoon. Kasi marami tayong gustong maabot, sa totoo lang eh. Maraming nakapagpapasaya sa atin. Tingin sa katabi. Okay? But not necessarily yung complete joy na ibibigay ng mga bagay na hinahanap natin at nakapagpapasaya sa atin. Maybe right now, masaya ka sa katabi mo, kaya ka dyan tumabi. Tama? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, masaya yung kasama. Hello? Tama? Hindi sa lahat ng pagkakataon, gusto mong makatabi yan. May mga pagkakataon niya, sawang-sawa ka na dyan, gusto mong makatabi naman yung iba. Ganun po yung nangyayari. And ang book po ng Philippians talks about kung paano po tayo magkakaroon ng kaligayahan sa ating Panginoon. Though, it seems like parang awkward, kasi nga, bakit awkward? The book of Philippians, the epistles of Philippians is written noong mga panahon na si Apostle Pablo ay nakakulong. Imagine nyo yun,
nakakulong si Apostol Pablo, pero sa kabilang banda, habang siya'y nakakulong, ay sinasabi niya, may kagalakan sa ating Panginoong Yesus. Imagine that. And actually, itong mga taga-Philippians, they're trying to encourage Paul para mapasaya itong si Pablo because nag-worry sila baka itong si Apostol Pablo na nag-preach sa atin ng gospel ay dumaranas ng kalungkutan or hindi naman kaya, baka hindi lang siya board na board, baka natatakot na doon sa kulungan. Pero sa kabilang banda, in a sense, nagbaliktad yung sitwasyon. Imbis na itong mga taga-Pilipos ang mag-encourage kay Paul, si Pablo pa na nakakulong ang nag-encourage sa mga taga-Philippians. Ang sabi ni Paul, okay, magalak kayo parati sapagkat nasa Diyos sa kagalakan. Magalak kayo, magalak kayo, magalak kayo. Tingnan mo kaya katabi mo. Sabi mo sa kanya, magalak ka kapatid. Alam niyo po, ang laki na nagagawa kapag ang isang pananampalataya ay puno ng joy. Tama? Mukha bang masaya yung katabi mo? O mukhang binagsakan ng langit at lupa? Ang laking bagay po na nagagawa po sa atin ng simpleng pagngiti, yung totoong, yung pureness ng kaligayahan sa ating mga puso. Especially if we truly understand yung gospel na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Sige po, without further ado, pag-usapan po natin itong bagay na ito. I have here 3 things to wonder. Okay? Ano ba yung nagiging resulta at bakit kailangan nating tumingin lamang sa ating Panginoon? No turning back. But before that, let's go back to Hebrews chapter 12 verse 2, yung ating pong pinaka-theme verse sa buong buwan. Ang sabi ron, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Basahin natin ang buo. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Okay, hinighlight po natin doon. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, basa. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Period. Ibig sabihin, the author itself, ina-highlight ito na tayong mga mananampalataya, okay? Kung talagang kinilala mo ang ating Panginoon, kung talagang tinanggap mo ang ating Panginoon, kung ikaw ay talagang lumalapit na sa ating Panginoon, kapatid, this is a friendly reminder, this is a reminder sa ating mga mananampalataya, dapat ang iyong mga paningin sa ating Panginoong Hesus lamang. Hello? Ang ating mga paningin dapat kay Jesus lamang. Kasi why? Kapag ang ating pong mga paningin, marami pong nakikita, distraction, dyan po yung papasok. Kaya naman maraming mananampalataya, gusto ng Panginoon na magtagumpay pero hindi nagtatagumpay. Why? Distracted. Tignan mo yung katabi mo. Gusto ng Panginoon mag-success ka, makakuha ka ng success sa buhay pero hindi mo makuha yung success na yun. Why? You are distracted. Sapagkat ang daming nangyayari sa atin. Ang daming nangyayari sa paligid, di ba? Nandiyan yung nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa pamilya mo, nangyayari sa trabaho mo, nangyayari sa school. Nakakapagod. And somehow nakaka-drain kapag marami po tayo nakikitang distraction. Hello? Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Distracted ka ba? Distracted ka ba ngayon? Alam niyo po, tingin lang tayo kay Jesus. If you're distracted right now, okay, the book of Hebrews reminding us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Siya po yung founder. Siya po yung simula, siya rin po yung magtatapos. Hindi lamang po ng ating pananampalataya, maging ng iyong hinaharap. Are you getting my point? Ano yung pangarap mo ngayon? Ano yung gusto mo makamit sa buhay? Sa totoo lang, kapag wala si Jesus, mahirap kunin yan Pwede mo makuha yan, pero hindi ka magiging masaya. Okay? For example, ikaw ay estudyante ngayon, anong gusto mong pagkatapos mo mag-aral? Diba? Gusto kong maging doktor. Diba? Pwede mo makuha yan But actually, yung pag-aaral po ng doktor, medyo madugo po yan Hindi madugo sa pag-aaral kasi madugo sa budget, di ba? Et cetera. At saka napakahaba. Grabe. Pero worth it. Naintindihan niyo? Pero bago mo maabot yung mga bagay na yun, okay? Nananatili siyang pangarap, pag wala ang ating Panginoong Yesus, grabe. Pastor, hindi ko maabot. Possible na maabot mo. Pero, okay, hindi ka pa rin magiging masaya. Hindi kumpleto yung iyong kasisiyahan. Pero pagkasama mo ang ating Panginoon, maabot mo man yan o hindi, sigurado yung goal mo, yung direksyon ng buhay mo, umaayos. So that's why, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Focus lang kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, focus lang kay Jesus. Okay? If you're studying right now, focus ka sa ating Panginoon. Kung nag-establish ka ng pamilya mo, binibuild mo yung pamilya mo, focus kayo kay Jesus.
Kung nagtatrabaho ka ngayon, focus ka pa rin kay Jesus. Why? If we focus to Jesus, every detail ng ginagawa natin, nagiging maayos. Okay? That's why, let's talk about 3 things to ponder. Himayin natin itong book of Philippians or the book of joy itself from verse 12. Okay? Number 1. Okay? In Philippians chapter 3, verse 12, not that I have already obtained this or I'm already perfect. Hindi sinakamtan ko na. Okay? O hindi naman kaya perfecto na ang aking buhay. Hindi po ganun. Sabi ni Paul, but I press on to make it my own. Okay? Ang ganda po nito, especially when we dig deeper sa salitang ito. I press on to make it my own. Okay? Hindi naman, sinisikap ko na makamit ko ng buong buo. Nang sa ganun, talaga namang makapamuhay ako ng according dito. Listen to this. Ang sabi niya, because Christ Jesus has made me His own. He is pursuing, He is pressing the goal itself sapagkat alam niya yung dinisenyo sa kanya ng ating Panginoon. Alam niya sa kanyang sarili na si Jesucristo ay ginawa siyang kanya. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Kristo eh. Mahal tayo ng ating Panginoon eh. At gustong sabihin ng ating Panginoon, akin ka lang. Di ba? Madalas narinig nyo na ba yan? Especially meron kang crush ka din. Ang sarap nun, di ba? Yung crush ka ng crush mo. Pero pag di ka crush ng crush mo, ang sakit niyan, kapatid. Tama? Di ba? May mga pagkakataon, especially kapag tayo mga tao, kadalasan, possessive tayo eh. Gusto mo kapag gusto ko ng isang bagay, gusto mo ikaw lang yung gusto niya. Di ba? Yung sa inyo lang umiikot yung mundo, especially kung meron kang kaibigan, oy, best friend tayo ha. Dapat ako lang best friend mo. Junior, best friend tayo, ako lang best friend mo ha. Tapos pag may nakita si Brother Junior, may kasamang iba si Pastor, sino best friend mo doon? Di ba? Ganun na. Nagtatampo na. O, joke lang ko yun, hindi po ganun ha. So, kadalasan ganun po tayo. And somehow, kapag merong misunderstanding, eto pa yung binobrought up natin kapag okay na. Di ba? Okay na tayo ha. Pwede ba sabihin sa akin, kanino ka lang? Oh. Akin ka lang. Di ba? Naririnig ninyo, naiintindihan natin. So, and remember, gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon, akin ka lang. Anak, akin ka lang. Hindi nagpapabebe si Jesus, ha? Si Jesus hindi pa bebe, akin ka lang. Hindi ganun, ha? Kasi naalala, may pinapanood kasi kami kagabi, yung nalaglag. Kuya, nahulog. Ginawakan ko na lang. Tawa kami ng tawa talaga habang nagdadrive kami. Familiar kayo doon? Medyo mabagal kami. Hindi kami updated yung mga late lang namin napapanood eh. Alam ko meron ng bago eh. Christ Jesus has made me His own. Gustong sabihin ng ating Panginoon, anak, mahal kita. Akin ka lang. Pwede bang palapakan natin si Jesus? Naiyak ako. Ang sarap marinig na sinasabi ng Panginoon, anak, mahal kita, akin ka lang. Ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Why Paul tells that he is pursuing? Why Paul, sinabi niya, I press on to make it my own. I press on to make it my own. Ginagawa ko, nang sa ganoon, maaari kong akin talaga na. Maging klaro na sa akin. He pursuing because number 1, he gained pursuit. When we not look back, kapag hindi tayo bumalik sa mga dati nating ginagawa. For example, binigyan ka na ng bagong release ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, dito ka lang dumaan. Huwag kang dadaan kung saan-saan. Ang hilig mong dumaan kung saan-saan. Diba? Sabi ng Panginoon, diyan ka lang dumaan. Why? Pag dumaan ka dyan, hindi yan madali, pero one thing is for sure, sasamahan kita. Ha? Hindi madali. Okay? Pero one thing is for sure, hindi ka na dyan mag-isa. Okay? Sasamahan kita, anak. Okay? So kapag nagkaroon tayo ng ganung mindset, kapag naging mindset natin is no turning back, nagkakaroon tayo ng ganitong perspective. You gain pursuit. When we talk about pursuit, the meaning of pursuit itself, ibig sabihin, okay, nagkakaroon tayo ng direction for life. Kasi yung pursuit itself, ang ibig sabihin yan, to chase after something or someone with purpose, determination, and effort. Ang ganda, no? Ibig sabihin, you want to be like Christ, okay? Kasi alam mo na kapag ginagawa mo yung bagay na yon, mas nagkakaroon ng meaning yung buhay mo. Nagkakaroon ng purpose yung buhay mo. Alam niyo po, marami pong buhay po ngayon. Hindi ako nagkakamali. Based study, marami po, especially maraming kabataan, maraming mga na sobrang magtrabaho, ang naisipang kitlin ng kanila pong mga buhay. Kamakailan lamang may nabalita.
anak ng isang artista nagpakamatay. Okay? And nakakalungkot kasi hindi natin kontrol yung bagay na yun eh. Tama? Ito pa yung nakakatakot. Madalas, naglalaro sa ating isipan yung mga ganitong bagay, mga ganitong pagkakataon. Pero gusto ko maintindihan ninyo mga kapatid, magkaroon po tayo ng takot na gawin ito. Why? Kapag ginawa po natin kitlin ng ating pong mga buhay, diretso po tayo sa impyerno. Kasi why? Sabi ng Panginoon, yung buhay mo, kay Jesus lang yan eh. Tama? Kahit anong hirap ang dumanas sa iyong buhay, kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, one thing is for sure. Okay? Sa dulo nun, kasama mo si Jesus. Okay? So that's why Paul says, I press on to make it my own. Yung pursuit, napaka-importante sa kanya. To chase after something or someone with purpose. Yung kanyang buhay mas nagkakaroon ng direksyon kapag siya ay hindi tumitingin sa likuran. Kapag hindi siya bumabalik sa dati niyang pamumuhay. Di ba? The more na bumabalik po tayo sa dati nating pamumuhay, ako po kasi, sa mga hindi nakakilala, Pastor Marlon Meneses po ang inyong pong lingkod, ay dati pong manginginom sobra. Addict din ako dati sa computer games. And napakarami pang mga bagay na ginagawa ko. Ako po ay nag-aaral sa Polo National High School at ako po ay naging gang leader ng isang grupo sa Pulo. Ayan, sa mga hindi nakakaalam. Di ba? Pag tinignan nyo ako, parang bait-bait ko na parang, tring, parang gano'n, pero hindi po sa totoo lang. Hindi po gano'n. Kung babalikan ko na ang aking buhay, malamang sa inyo, ang sasabihin, ay, itong taong to, kilala ko to eh. Ayoko makinig dyan, sira ulo yan dati eh. Are you getting my point? Okay? And may mga pagkakataon sa aking buhay, nung binago na ako ng Panginoon, sinubukan kong bumalik sa ganung buhay eh. Okay? Nawala ako sa Panginoon, na tutulit akong uminom ng sobra-sobra, yung sinasahod ko dati sa trabaho ko from SM, doon na napupunta sa paglalaro ng online games, etc. and so on and so forth. Imagine that. Papasok ako, kikita ako ng malaki, pero maubos lang sa pag-computer at pag-inom. Nawala ng direksyon ng aking buhay. Until one day, pinarealize sa akin ng ating Panginoon, anak, gusto kong ayusin yung buhay mo, balik ka sa akin. Tingin ka ulit sa akin. Okay? The more na marami tayo nakikita sa paligid, the more na nagkakaroon tayo ng reason na tumalikod sa Diyos eh. Are you getting my point, mga kapatid? And I want you to understand that our Lord Jesus Christ, gusto niyang maging maayos ang takbuhin ng buhay mo. Hello? But it's up to us kung magkakaroon tayo ng pagtingin sa ating Panginoon, ay Lord, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Ayoko na bumalik doon. Why? Doon sa buhay na yon, ang pangit doon. Madilim. Magulo. Puro away. Puro problema. At wala pong matinong taong pinipili ang gustong maraming problema. Meron ba rito? Gusto marami siyang problema? Ay, kala ko si Leia gustong maraming problema. Wala po sa atin, nino man, ang mag-iisip gusto niya wala siyang problema. Okay? When we say pursuit, you're keeping moving forward even when it's hard. Okay? Pursuit or pursuing. You keep moving forward even when it's hard because what you're chasing is worth it. Okay? Bakit mo pinupursu ang isang bagay? Bakit mo pinupush ang isang bagay? Kasi alam mo na pag naabot mo yon, worth it ang bagay na yon. Hello? Kapag naabot mo yung pinapagawa ni Jesus, worth it yung pinapagawa ni Jesus. Pag naabot mo, yung gusto mo dito sa ibabaw ng lupa, actually, pansamantala lang eh. For example, you're aiming na, sana po, Lord, usong-uso po ngayon yung bagong iPhone, 18. Meron na bang 18? Wala pa, 17 pa lang pala. Oh, sorry. Gusto mo nung iPhone 17 Pro Max? Magkano yun? Grabe, kulang-kulang 100,000. Tapos pagkalipas ng isang taon, di ba, mag-December na, lalabas naman, and this is the newly upgraded iPhone 18 Pro Max. Ay, gusto ko naman yun. Yun yung kinuha mong iPhone 17 Pro Max, hindi mo ba nga bayad eh. Di ba? Kapag nagkaroon na naman ng bago, ibig sabihin, walang satisfaction. Hello, are you getting my point? Hindi tayo nagkakaroon ng satisfaction. But if you pursue Jesus, I tell you, worth it. Okay? Kapag si Jesus ang ating inaabot. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, worth it. Worth it si Jesus. Okay?
worth it si Jesus. Paul admit that he hasn't arrived yet, but she's determined to follow Christ's purpose for his life. Determinado si Pablo. Determinado si Pablo na sumunod kay Jesus. Kaya naman, sabi niya sa ibang niyang talata, imitate me as I obey Jesus. To pursue means to go after with purpose and passion. Okay? When your eyes are on Jesus, your life has clear direction and meaning. Kapag ang ating pong mga paningin nakafocus lang kay Jesus, mas nagiging meaningful ang buhay. Kapatid, ang buhay mo ba ngayon meaningful? Or routinal? In a sense, ang buhay naman routinal, that is given. Matutulog ka, morning, gigising ka, okay? Pagkatapos anong ginagawa? Almusal agad? Hilamos muna. Almusal, okay? Tapos, lipas ng kaunting oras, tanghalian, gala, pasok, kung meron man. Uwi, kain, di ba? Gusto mo midnight snack. Midnight snack. Tapos tulog. Kinabukasan, gising, ganun uli, pasok. Life is routinal. That is given. And somehow, kaya marami pong tao, nagko-quote talaga naman, gusto ko naman ng gusto ko namang tumakas sa mundo kong ito. Gusto ko naman sa ibang direction. Mag-iba naman ng cycle ng buhay. But actually, kahit gawin mo yon, paulit-ulit lang ang buhay. Nagets na rin? And somehow, pag paulit-ulit lang, walang meaning. Nakakasawa. But if you have Jesus, everyday life is meaningful. May meaning parate. Kahit paggising mo, pag inom mo ng tubig, meaningful. Yung paghinga mo nga lang meaningful yan Try mo wag huminga. 2 oras. Okay? Di ba? Meaningful yan kasi sign yan na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Huwag mo daw hanapin yung mga bagay, okay, na magbibigay sa'yo ng satisfaction, yung pangangailangan mo, yung problema ng karaniwang mga tao. Ano bang problema ng mga tao bukod sa pera? Pagkain, dadamitan, iinumin, ano pa? Pera pa din. Tapos pagkain ulit, tsaka ano pa? Pera. Grabe na, doon na lang umigot yung buhay. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Okay? What the book of Matthew is telling, mag-focus tayo sa mga bagay na nandoon ng Panginoon. Hindi niya sinasabing focus on the church, ha? Okay? Hindi po lahat na nasa church productive. Hindi po ganon. But He is telling, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Okay? Yung pinaka-context po ng Matthew chapter 6 talks about sa mga pangangailangan po natin, everyday needs. But all these things, yung mga pangangailangan mo, yung pera, ano pa? Yung kakainin mo, yung isusuot mo, okay? Idadagdag na lang sa iyo ng ating Panginoon. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos dyan? Imagine that. Yung pinagtatrabahuhan mo, idadagdag lang ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa taas, yung mga ibon Yung mga ibon nga, hindi naman nagtatrabaho. Nakita kayo ng ibon nagtatrabaho? Pagbukas mo ng dalis, may security guard na ibon. Tweet, 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 tweet. Wala, no? Wala nagtatrabaho, pero kumakain yung mga ibon. Are you getting my point? Paano sila nakakain? Pinapakain sila ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, yun yung mga ibon, hindi ko pinapabayaan, ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Ikaw pa kaya na anak ko? Papabayaan ba kita? But the problem is, kaya piling natin nagpapabayaan ang ating Panginoon kasi nauuna sa atin yung takot. Tama? Mas nagahari sa atin yung problema. Yung takot, yung problema. Ay, hindi. Ano yan na? Due date na. Ayan na, bayaran na. Lord, bayaran na. Paano to, Lord? Samahan mo po ako. Nag-pray naman ako, Lord. Wala pa rin pong pambayad. Dumating na si Bombay. Ayan na, Lord. Answered prayer. Ha? Ako yung lingkod, DJ. Di ba? Hindi answered prayer yun. And most of the time, we're making, okay? Tayo gumagawa ng answered prayer natin. And we act like that is a blessing from God. Hindi po ganun. Alam niyo po, pag blessing kay Lord, wala kang ibang mararamdaman kundi appreciation and being thankful.
Kasi everything ang ginagawa ng ating Panginoon is according sa kanyang grasya. Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hanapin natin ang ating Panginoon. Okay? Pursuing God, napaka-importante nito. Hanapin mo si Lord. Lord, hindi kita makita. Hanapin mo si Lord. Pastor, paano po hahanapin si Lord? Manalangin ka, kapatid. Read your Bible. Okay? Dumalo ka ng gawain ng ating Panginoon. Then surely, maririnig mo at makikita mo ang presensya ng ating Panginoon. Okay? Hindi mo siya makikita sa labas. Hindi mo siya makikita sa tropahan mo. Okay? Pero kaya mo siyang makita in your own sa pamamagitan ng kanyang salita, pananalangin, at especially pagdalo ng mga gawain sa ating Panginoon. Ulitin ko, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal tayo ng ating Panginoon. Pangalawang bagay, ang sabi ron, number 1, you gain pursuit. Then number 2, in Philippians chapter 3, verse 13, brothers, I do not consider that I have made it my own. Inulit niya, but one thing I do, meron lang akong isang ginagawa. Ito lang yon. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Okay? Sa wikang Tagalog, ang sabi niya, kinakalimutan ko yung mga bagay na nangyari sa akin at nagdulook forward ako sa hinaharap. Di ba? Straining forward to what lies behind and forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. But if we go, kapag nagkaroon tayo ng deeper understanding sa bagay na ito, nung sinabi pong forgetting what lies behind, is not pertaining na kailangan mong iwan or erase mo yung memory sa nakaraan. Okay? Paul is not saying, erase mo na yung nakaraan. Yung nangyari sa iyo noong nakaraan, erase mo na yun kasi masakit yung bagay na yun eh. Tama? Pero hindi ganun sinasabi ni Paul. Why? Sa lahat ng experience natin, parating may lesson and may learnings. But rather, forgetting what lies behind, it doesn't mean erasing memories, but refusing to be bound by it. Hindi ka na namumuhay dun. Tama? Kasi hahawakan ka niyan. Sasakalin ka niyan para makapag-forward ka. So, ibig sabihin, pag sinabing forgetting what lies behind and straining forward, ibig sabihin, you make progress. Kapag tayo po ay hindi na tumitingin sa nakaraan po natin, kapag tayo dire-diretso po ang takbo po natin, kapag tayo nagtingin lang kay Jesus, nagkakaroon po tayo ng progreso. Sabihin natin sabay-sabay, progreso. Napaka-importante po ng progreso. Alam niyo po, sa tema po ng chapter 13, he is talking about freedom from your past. Kasi kadalasan, if I'm not mistaken, if I remembered, ang turo sa atin ni Pastor David noong nakaraan, napaka-importante nung hindi tayo nagko-compare based sa ating mga na-experience eh. Kasi yung past na yun eh. And somehow, kapag tumitingin ka parati sa nakaraan, parati kang maglalagay ng comparison sa inaharap. Ay, dapat ganito. Dapat mas maganda. Ay, ano ba naman yan? Nagkaroon ka ng opportunities. Pero dahil kinukompare mo yun sa dati, hindi mo na ma-enjoy yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Imbis na magpapasalamat ka kasi nakapagsimula ka ulit, imbis na magpapasalamat ka kasi nagkaroon ka ng pagkakataon na magawa ang isang bagay, ang nangyayari sa atin, hindi tayo nagpapasalamat. Why? Because you're comparing your situations o yung sinabi mo sa dati mong na-experience. Okay? So, we need progress. Kailangan mo mag-look forward sa ating Panginoon sapagkat we want, every one of us want progress. Gusto po natin ng progreso. Gusto po natin ng pagbabago. Gusto po natin ng paglago sa ating pong mga buhay. Hindi lang sa ating pananampalataya, but transformation in our everyday lives. Napaka-importante po nito. Kaya nga sabi ng Corinthians, chapter 4, verse 8 to 9, 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, you are not afflicted in every way, but not crushed. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Kahit na-experience mo itong mga bagay na ito, hindi ka basta-basta bumabagsak. Why? Nakatingin ka sa hinaharap eh. Nakatingin ka lang kay Jesus eh. Are you getting my point? Pag nakatingin ka kay Jesus, kahit maraming bumabato sa'yo, kahit maraming paninira sa'yo, kahit maraming ka na-experience na problema, okay? Hindi ka pa rin masisira. Why? Because you're standing
with undestructible God. Kasama mo yung hindi masisirang Diyos. Paano ko nasabing hindi nasisira? Yun yung kamatayan, hindi tinalo ang Panginoon eh. Imagine that. Would you believe that Christ died for you? Because mahal niya tayo? At yung kamatayan na yung hindi tinalo ang ating Panginoon? Are you with me? In Romans chapter 5, beginning from verse 3 to 4, not only that, but we rejoice in our sufferings. Kaya naman, mga kapatid, dahil kay Kristo, kahit may mga pagsubok, nagkakaya pa rin natin maging masaya. Tingin sa katabi. Tama? Nakakaya pa rin natin maging masaya. Knowing that sufferings produces endurance. And endurance produces character, and character produces hope. Nagkakaroon ng pag-asa kay Jesus. And this for sure, parating may pag-asa kay Jesus. Hindi ka mahuubusan ng pag-asa kay Jesus. Gusto mo ng pag-asa, gusto mo ng hope? Tingin ka kay Kristo. Okay? Feeling mo ngayon, corner ka na, may mga senaryo parang corner ka na. Okay? Hindi ka pa corner, tingin ka kay Jesus. I tell you, makakatakas ka dyan sa pinagko-corneran mo. Okay? Because we will create progress. May progreso kapag tayo po ay nakatingin kay Jesus. Pero pag wala kang tingin sa ating Panginoong Jesus, hindi ka kay Jesus nakafocus, I tell you, distracted tayo. And somehow, hindi tayo makakapag-accomplish kahit simpleng bagay lang. Tama? Nangyari ba sa atin yun? Simple-simple lang na pinapagawa sa'yo, hindi mo matapos. Kasi distracted ka. Ang hirap, no? And ikaw na mismo, kaya mo naman, nagawa mo na yan before, pero dahil hindi mo siya magawa dahil distracted ka, ikaw mismo, nadidisappoint ka na sa sarili mo. Ang hirap nun. Di ba? Yung sarili mo, yun na nga lang kakampi mo, disappointed ka pa sa sarili mo. Ano ba naman, Lord, saan ba ako lulugar? But alam nyo, sa Panginoong Jesus may hope eh. May pag-asa sa ating Panginoon. Okay? Lapit sa ating Panginoon, tingin sa ating Panginoong Jesus. Okay? May progreso sa Panginoong Jesus. Kapag kay Jesus lang tayo, nakatingin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And this will be the last one. This will be the last one. But first, balikan po natin yung ating mga puntos. Number 1, okay? No turning back. Number 1, because you gain pursuit. Number 2, you make progress. And lastly, in Philippians chapter 3, verse 14, I press on towards the goal. Okay, ito naman, parati niya sinasabi yung I press on towards. Ito naman, towards the goal. I press on towards the goal. Ito yung second process niya. Towards the goal. Why? For the prize of the upward call in Christ Jesus. Okay? Alam niyo po, pag narinig po natin yung prize, somehow it rings the bell natin. Kasi marami pong mga tao gusto to, yung prize, yung reward, yung blessing sa Panginoon. Pag sinabing, alam mo kapatid, punta ka sa ganitong bagay, pagpapalain ka ni Lord. Kaya nga, marami pong mananampalataya, paniwalain eh. Di ba? For example, may nag-chat sa atin, kapatid, picture ng cross, i-share mo to sa 10 mong kaibigan. Kapag na-share mo to in 15 minutes, pagpapalain ka ni Lord. Pag kinulang, kapos yung blessing mo. Share pa tayo, bisa sinosobrahan mo pa no? Talagang share ka na share Pag hindi mo na-unsend kunyari, na-send mo, kala mo na-send, hindi pala, send mo ulit Naniniwala tayo sa mga ganun mga bagay. Why? It's because of the price. Okay? But listen to this, huwag kayo maniwala sa ganun Hindi po ganun ng Diyos. Mag-share ka. Okay? Hindi naman kaya, share mo to sa crush mo. Di ba? Magiging crush ka rin niya. Hindi po ganun. Okay? Because we're longing for the prize. Lahat po tayo hinahanap yan. At ito yung pangako ng Panginoon. I press on towards the goal for the prize of the upward call in Christ Jesus. Okay? Yung prize na yon, ang sabi po ron, for the upward call. Ito pong translation na ito, yung upward call, ibig sabihin, hindi ito manggagaling dito sa atin. Yung reward po dito sa ibabaw ng lupa, pansamantala lang po yan But rather, upward call of God in Christ Jesus. Yung reward na yan, galing sa ating Panginoon. At hindi mo yan maitutumbas sa anumang klaseng reward, meron ka ngayon. So that's why, number 2, you prevail. You will prevail. Okay? You will prevail. When we say prevail, means to win, to overcome, or to be victorious. Okay? Magtatagumpay tayo. Okay? At kapag nagtatagumpay tayo, makukuha natin yung prize na yon. You will prevail, especially after facing challenges or opposition. Diba?
Yun, ang sarap ng pakiramdam na yun. Ang sarap makuha ng tagumpay kapag alam mo na talaga namang nag-endure ka. Ang sarap nun, di ba? Especially kung nag-aaral ka. Naalala ko pag nag-aaral kami, kapag gagawa ka ng project, di ba? Somehow, may konting kilite kapag may tumulong sa'yo or di naman kaya, kasi may mga pagkakataon, group activities, di ba? Tapos may mga pagkakataon, kunyari magluluto, hindi ka marunong magluto, sige magbayad ka na lang. Sila na bahala magluto. Tapos pag masarap yung papakain mo sa teacher, pag mataas grade mo. Pero hindi ka naman nagluto, nagbayad ka. Somehow, masaya ka na nun kasi napapasa ka eh. Pero iba kapag ikaw mismo yung gumawa. Di ba? Yung talagang nilaban mo pa, wala ka sa adobo ko. Yung adobo ko, may magic sarap. Di ba naman? Yung adobo ko, may 3 kilong betchin. Kung di pa bumula yung bibig mo nun. Kasi somehow, pride natin yun eh. Kapag nagawa mo yung pride mo, pinagpaguran mo, nagtagumpay ka dahil may effort ka doon, and somehow iba yung joy eh. Tama? And gusto kong sabihin sa inyo na iba, kapag nailaban mo ang iyong pananampalataya, if you focus on Jesus, iba yung pakiramdam kapag alam mong nakuha mo yung tagumpay na yon dahil nagpurso ka na lumapit sa ating Panginoon. Okay? Nandun yung success eh. And alam mo, kasama mo ang ating Panginoon sa success na yon. At yung success na yun actually, hindi mo lang basta ipagmamalaki. But rather, you will display it. Kasi proud ka eh. Hallelujah? Amen ba ron? Ang sarap nun, you will prevail. Magtatagumpay ka. Okay? Kapag hindi ka umatras, kapag hindi ka tumingin sa likod, magtatagumpay ka. Tingin ka lang sa hinaharap. Maraming ginagawa sa atin ng ating Panginoon. But ang problema, hindi tayo makamove forward kasi ang dami mong tinitignan. Eh, pastor, marami po silang sinasabi sa akin sa likod eh. Hindi ko po alam kung sino po yung susundin ko eh. Yung nararamdaman ko ba, yung tibok ba ng puso ko? O yung tinig po nila? Are you with me? But one thing is for sure. Bilang tao, malamang sa malamang. Gagawin mo kung ano yung alam mong totoong makapagpapasaya sa'yo. Okay? And you know what? Yung tagumpay kay Jesus, yung prize ni Jesus, ito po yung magpupuno ng ating satisfaction. Kasi po yung reward na ito, hindi lang dito sa panlupa. Ito po ay everlasting reward. Yung makasama po ang ating Panginoon, ito po yung pinakamalaking reward sa lahat. In Hebrews chapter 10 verse 36, for you have need of endurance so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Pinangako ng Panginoon. Ang sarap nun eh. Pinangako ng ating Panginoon. Hindi mo lang pinangahawakan dahil kasi narinig mo eh. But rather, alam mong pinangako sa'yo ng ating Panginoon. Diba? You will receive that promise. And 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, sabi ni Pablo bago siya mamatay, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth, there is laid for upon me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Tagumpay. Sabi ni Pablo, yes, mamamatay nga ako, pero tagumpay ako. Why? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Tagumpay. Tama? Nagigets niyo, Pablo? Yung kanyang katagumpay sapagkat nailaban niya, naitawid niya ang kanyang pananampalataya kasama ang ating Panginoong Yesus. Mamatay man siya, okay lang sa kanya yun. Why? Sapagkat higit pa sa kamatayan na makasama ang ating Panginoon. Okay? Mas masarap makasama ang ating Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng ating Panginoon? This is my last verse. Ang sabi sa verse 15. Okay? Let those of us who are mature think this way. If you understand this message, think this way. Isipin mo itong mga bagay nito. And if anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Tutulungan tayo ng ating Panginoon na maintindihan yung mga bagay nito. Meron ako isang kwento. Ito ay kwento. Gusto ko mag-close dito. This is my conclusion. This is the story of the camera lens. Meron dalawang photographer. Have you ever experienced na makuha ng picture and na-enjoy man mag-take ng picture? Okay, what is the picture yung pinaka-the best? For sure, meron yan. Okay? Dalawang cameraman.
yung isang cameraman, meron siyang bagong camera lens. And somehow, nagpicture siya ng isang bagay. Tapos, namangha sa kanya yung kaibigan niyang cameraman. Sabi sa kanya ng cameraman na isa, grabe yung ano mo, yung picture mo. Nandun yung sharpness, tsaka yung ganda ng picture. Ang ganda. Saan mo binili ang lens? Doon ba yan? Sumagot yung nagpicture. Actually, hindi siya sa lens eh. It's not about the lens. It's not about my camera. It's about how I focus doon sa kinukunan ko. Okay? Kaya siya gumaganda. Kasi kapag tayo po yung nagtitake ng camera, may mga pagkakataon, once you focus yung camera doon sa object, pansinin niyo to, if you focus on that thing, yung sa paligid niyo nagbe-blur na eh. At na-highlight lang yung picture na ginaganda mo, yung object na gusto mong picturean. Alam niyo po, sa buhay po ganito. May mga pagkakataon, marami pong distraction sa ating pong buhay. May mga pagkakataon, okay, nawawalan tayo ng focus. Okay? Because of that distractions. But one thing is for sure, if you focus on Jesus, tingin lang tayo kay Jesus. Ano man yung mga bagay na parang mas matimbang pa, yung distraction, mas kailangan mo yung priority, focus on Jesus. Then eventually, magugulat po tayo. Yung mga nasa paligid, nagiging blurred na lang sa atin. Hello? Nagiging blurred na lang, but rather mas nagliliwanag sa atin yung dapat nating i-prioritize. Amen ba ron? Naniniwala ako marami tayong gustong i-priority sa buhay. Okay? If you want to accomplish that, prioritizing those things, focus ka sa ating Panginoong Jesus. Then yung mga bagay na pwede mong maging distraction, i-blurred na lang ng Panginoon as if wala sila. You will focus doon sa goal kay Jesus. And you will receive the reward itself. 3 things to ponder. Remember, no turning back. Because number 1, you gain pursuit. Number 2, you make progress. And lastly, you will prevail. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Father in heaven, Lord Jesus, we're so grateful for this opportunity that we heard your word, Panginoon. Salamat, O God, for reminding us the beauty of your word, Lord Jesus. Thank you for renewing our minds, O God, because punong-puno na po kami ng distraction. Ang dami pong mga bagay na gusto po namin matapos, ma-accomplish, maabot. Pero hindi po namin magawa, Panginoon, because we are distracted. And right now, O God, you remind us as we end our series, Panginoon. One thing is we need to do is to focus on you. Focus on you, Lord Jesus. Focus on you, Jesus. Wala na pong katrasan. Kapatid, kung na-experience mo na si Jesus sa oras na ito, and if you want to experience Jesus, accept the Lord as Savior and God ng iyong buhay. And believe me, yung buhay mo magto-turn upside down. Babaguhin ng Panginoon yung buhay mo. Kayang baguhin ng Panginoon yung buhay mo. At kapag na-experience mo na yung pagbabago na yun, kapatid, pwede ba no turning back? Wala nang balikan sa dating buhay. Yung buhay na magulo, yung buhay na punong-puno ng problema, yung buhay na animoy walang patutunguhan, walang direksyon. No turning back, huwag ka nang babalik doon. Pinagkatiwalaan ka na ng Panginoon ng isang bagong buhay. And God wants you to pursue. Ipursu mo, kapatid. Ilaban mo. Huwag ka nang titingin sa likod. Yes, maybe marami kang pinagdaanan. Marami kang na-experience na hindi maganda. Maraming nakasakit sa'yo. Maraming hindi nakaunawa sa'yo. Maraming hindi katanggap. But listen. Still,
pwede ka mag-progress. Forget what lies behind and straining forward to what lies ahead. Tingin ka lang sa harap, huwag sa likod. Hindi sinasabi ni Paul na kalimutan mo na yon, burahin mo na sa memorya mo yon. But rather, gusto ng Panginoon, mas mag-focus ka sa Kanya. Huwag sa mga bagay na yan na nagiging hindrance sa mga bagay na magpapatagumpay sa'yo. And one thing is for sure, you will prevail. Kung patuloy po tayong lalapit sa ating Panginoon, one thing for sure, kapatid, ang direction mo, magtatagumpay ka. Nasa Panginoong Yesus lamang ang tagumpayan. Wala nang iba. Lord Jesus, as I pray right now, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. At hayaan mo, Panginoon, na kami po ay magtapos, Panginoon, na may kasiyahan sa aming mga puso. Sapagkat, Lord, there's no turning back right now, Panginoon. Wala na pong atrasan, Panginoon. Wala na pong atrasan, Panginoon. Lord, mag-move forward lang po kami, Panginoon, papunta po sa iyo, Panginoon, sapagkat alam po namin, oh God, yung papalapit po sa iyo, Panginoon, naroon po ang totoong tagumpay at wala po sa likod. Naroon po ang tagumpay. Nandun po yung victory, Panginoon, kasama ka, Panginoon. At hindi sa mga bagay, Panginoon, na gumugulo po sa aming takbuhin. Samahan mo kami, Panginoon, because our journey ay hindi po magiging madali. It will never be easy for us. Pero Lord, nandiyan po yung pangako mo. At ang sabi mo sa amin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pasama mo ninyo sa amin. Sapagkat, Lord, wala po kaming itakatakot. Wala po kaming ipapangamba, Panginoon, sapagkat ang Diyos na tumawag po sa amin ay buhay kailanpaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Let our prayers be answered, Panginoon, at ayusin mo, Panginoon, ang buhay po namin. Let's declare, Panginoon, this message, Panginoon, sa mga mahal po namin sa buhay, that we need to focus on you, Lord Jesus. On you alone, wala nang iba. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan pa po tayong umawit sa Panginoon. Simulan po natin yung ating pong awit. As we confess our love to the Lord. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangakong tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Sabi dito, ikaw lang, Panginoon, ang pag-aalayan namin ng pag-ibig. Tulungan mo, Panginoon, ay mga buhay po namin ay tumutok po sa'yo, Panginoong Jesus. Ikaw lang, aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo susunod, laging maglilingkod ko sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang, aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig
posible sa Panginoon sapagkat ang kalakasan niya ay nasa ating buhay. Minsan pa, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Kalakasan ko. Amen, Lord. Makakaya po namin ang lahat ng mga bagay sa kabila ng anuman, Panginoon, ang aming kaharapin. We will not turn our backs, Lord, from you, sapagkat ikaw, Panginoon, ay kasama namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. And wag po muna tayong umalis. Pwede po ba tayong maupo muna?